Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw po sa lahat ng nanonood dyan. Ako po si Mr. Razaria. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pinag-aagawang Spratly Islands. Ang makakasama natin ngayon ay si Mr. Japulria. Magandang araw po. Magandang araw din. So Mr. Japulria, ano pong masasabi niyo tungkol sa pinag-aagawang Spratly Islands? Ang Spratly Islands kasi ay kilala sa tawag na Kalayaan Group of Islands. Ito ay matatagpuan sa bandang South China Sea o kilala sa tawag na West Philippine Sea. Ang kontrobersyal na mga islang ito ay binubuo ng mga tangrid, mga maliliit na pulo, at mga pulo na may likas na yaman na pinag-aagawan ng mga pamahalaan at ekonomiya ng mga bansang umaangkin. So ano pong West Philippine Sea yung sinasabi niyo? Ang West Philippine Sea ay kung saan matatagpuan ng mga isla ng Spratly. At ang pangalawa sa pinakabalang karagatan sa buong mundo na kung saan dumadaan ang mga malaking bapor na nagsasakay ng langis. At bukod pa rito, ang mga ibang bahagi ng karagatang iyon ay mayaman sa gas at langis. Kaya't isang malaking potensyal para sa isang bansa ang alokasyon ng isla ng Spratly. Inaangkin ito ng mga bansang Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, China at Pilipinas. Walang naitalang naninirahan dito sa isla ng Spratly. Ngunit may nakikitang mga kwartel ng militar mula sa iba't ibang bansang umaangkin ito. So ano pong bansang umaangkin sa Spratly Island? Ang unang bansang umaangkin sa Spratly ay ang Vietnam dahil ang Vietnam ay mahilig maglayag kaya narating nila ang lupain ng Spratly. Mga pangalawa ang China at Taiwan tulad ng dahilang tinaas ng Vietnam na angkin din ng China at Taiwan ang lahat ng mga pulo ng Spratly. Inaangkin nila ang pagkakadiskubre ng Spratly sa Han Dynasty noong pangalawang siglo. Pinatunayan ito ng mga eksperto sa gamit ng sinaunang teksto at mapa na may kinalaman sa pangingisda ng mga Chino sa West Philippine Sea. Ang pangatlo ay ang Pilipinas na angkin ang tinatayang nasa 60 pulo ng isla ng Spratly. Ang Royal Dutch o Shell Group at Alcohol International ay nagsanib puwersa para sa isang eksplosyon malapit sa pulo ng Palawan. At inaasahang iaangat ang Brunei. Naangkin ng Brunei ang Luisa Reef ng Spratly Islands na nakikita katabi ng baybayin nito. Ang pang-apat na bansa na umaangkin ay ang Malaysia. Ang Malaysia ang kauna-unahang oil operator sa dagat at inaangkin ang 30 pulo ng Spratly at 4 na rehiyon ng bato ng Spratly. Simula noong 1992, may 70 balong nagtataglay ng langis ang pinapaandar ng Malaysia sa mga islang ito. Maraming salamat po sa mga naibahagi niyong kaalaman tungkol sa Spratly Islands. Kung babalik po ang ating programa, huwag muna kayong aalis dyan dahil tutunghayan natin ang mga nalalaman ni Mr. Jobert Lopez tungkol sa Spratly Islands. Maraming salamat. Sige kuya, ako na lang. 2 2-piece hotcake meal. Oops. Sorry kuya. Extra syrup mo kuya. Kamusta kas mo? Okay lang. Kuya, nasmile na siya sa akin. Sige din. Ito. Ganito? Hindi. Kapunti lang. Yan? Simple Joy start at 50 pesos with MagSaver meals. Bukas ako taya.
alanganin. Nakasimbang ka na lang palagi. Nandirito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa kami. Kasama mo. Dapat kumaila si ate. Ikaw, sino napasayo mo today? Nagbabalik po ang ating programa. Ang makakasama natin ngayon ay si Mr. Jobert Lopez. Magandang araw, Mr. Jobert. Magandang araw. So, Mr. Jobert, ano po ang dahilan kung bakit pinag-aagawan ang Spratly Islands? Dahil ang Spratly Island kasi ay mayaman sa reserba ng langis. Tinatayang 25 bilyong tonelada reserba ng langis. Ang taglay ng Spratly ay katumbas ng pinagsama-samang reserba ng langis sa Kuwait at Nigeria. Sa kasalukuyan, wala pang nagagawang teknolohiyang may kapangyarihang hatakin ang mga reserbang natutulog sa ocean. Nais ng China na magipagtulungan sa Association of Southeast Asian Nations sa pagpilati sa mga yamang maaaring makuha mula sa Spratly tulad ng Pilipinas. Sinabi ng China na nais nilang ng isang mapayapang pakikipag-ayos hinggil sa debate upang mapanatili ang kapayapaan at estabilidad ng rehiyon. Upang maisakatuparan nito, pumirma sa isang kasunduan na pinamagatang Declaration of Code of Conduct ng China at ang mga bansang kasapi ng ASEAN noong Nobyembre 2002. Ang kasunduang ito ay upang mapagtibay rin ang relasyon ng China sa mga kasaping bansa ng ASEAN. So, ano pong bansa ang nagmamayari sa Spratly Islands? Ang Spratly Island ay pagmamayari ng Pilipinas. Kung tutusin nga, tayo sa bansang Asia na pinakamalapit dito, ayon sa exclusive economic zone na ang bansang archipelago ay karapatang angkinin ang kanyang teritoryo sa 200 nautical miles away. Maraming salamat po sa mga naibahagi niyong kaalaman sa ngayong araw na to. Maraming salamat din sa iyo sa pag-imbita sa atin sa programang ninyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa panonood. Kasama natin ngayon ay si Mr. Japol Ria. Magandang araw po. Kaya ano pong masasabi niyo dito tungkol sa Spratly Islands? Ang Spratly Islands kasi ay kilala sa tawag na Kalayaan Group of Islands ay matatagpuan sa South Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Japol Ria. At bukod pa rito, ang ibang bahagi ng karagatang iyon ay mayaman sa gas at langis, kung saan ang So, Mr. Japol, So, ano po yung unang bansang umaangkin ng Spratly Islands? mistake time control, ano po yung mga bansang umaangkin? So, ano pong bansa ang Ano po yung unang So, ano pong bansa ang umaangkin sa Spratly Islands? ang unang bansa na umaangkin sa Spratly Islands ay ang Vietnam. Dahil ang Vietnam kasi ay mahilig silang maglayag. Kaya narating nila ang isla ng Spratly. Pumapangalawa ang China at ang Taiwan. Dahil tulad ng tinaas na kwan ng mga Vietnam. Kwan nga kasi ng mga Vietnam. Dahil sa kwan ng Vietnam. Tatol seryoso, gisisen ka. Walang katulad mo, walang kasing lakas ng tama mo. Sa
sa iyo, ang buhay ko'y nagkasaysay. Sa malas kong ito, minsan sinwerte din.